So, napakaganda. And aside dyan, mga kapiksi, no, mamamanifest nyo rin yung mga bagay na pinagdadasal nyo. So, ito, again, another blessing ito. Ito, guys, talaga na, kung nararamdaman nyo, hindi ko alam kung nararamdaman nyo, talagang bubuhos ang biyaya at mga blessings sa inyo, guys. Sa mga nakapili ng set number 2, ibubuhos talaga yung mga biyaya sa inyo. Kaya kung may mga wini-wish kayo, guys, may mga bagay na minamanifest kayo for 2025, sorry. Hello guys, hello mga kapiksi, happy 2025 sa inyo guys dahil papalapit na yung ating bagong taon 2025, medyo marami-rami tayong readings for 2025 mga kapiksi. So ang pamagat ng ating episode for tonight is blessings sa 2025. Ito isang pick a card type of reading, pero magre-release din tayo ng separate videos para sa bawat zodiac signs next time mga kapiksi, okay? So, ang gagawin nyo is huminga kayo ng malalim guys, tapos itanong nyo sa isip nyo kung ano yung mga blessings na paparating sa inyo ngayong 2025. Tapos pili kayo ng isang card or isang set. Ito yung set number 1, ito yung set number 2, ito yung set number 3. Yung lahat ng timestamp mga kapiksi ilalagay natin sa description box at saka sa comment section nitong video guys, okay? So, ipopost ko yung video mga kapiksi, tapos pili na kayo ng deck. Alright, so welcome back mga kapiksi. Para sa mga nakapili ng set number 1, ito yung set na napili nyo. Ito yung sun card mga kapiksi. Ang sun card ang nagre-represent ng blessings sa tarot deck. So, ibabalik natin ito dito guys, tapos isa-shuffle natin siya. And habang sinashuffle natin siya mga kapiksi, itanong nyo sa isip nyo kung anong mga blessings ang paparating sa inyo ngayong 2025. Ito guys, so ito yung sun card mga kapiksi, and ito yung natirang deck natin guys. So kahit anong zodiac sa inyo, pwede siya mag-resonate. If mayroong specific signs na lumabas, i-mention ko din siya sa video mga kapiksi. And also guys, negative and positive ito, no? So, yung mga negative energies, mga kapiksi, ibig sabihin yun yung mga balakid sa mga blessings nyo or maaaring maging balakid. So, kailangan yung i-overcome yung mga negative energies na yun para talagang tuluyang pumasok sa buhay nyo yung mga blessings next year, okay? So, dito, nakikita natin dito guys na may presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, pwedeng may earth element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with an earth sign. Pero ito guys, yung blessing na nakikita natin sa inyo is more on sa negosyo. Ganun din sa love actually, no? So, yung mga blessings na paparating sa inyo guys is may manifest kayo na tagumpay sa negosyo, especially sa mga business partnership. Kung meron kayong mga kakompetensya, let's say for example, meron na kayong negosyo ngayon, tapos marami kayong competitors, marami kayong kompetensya, ganyan, nakikita natin na ma-overcome nyo, matatalo, hindi naman sa matatalo guys, pero makikipagsabayan kayo sa competition guys, no? And makikita natin na ma-overcome nyo yung mga competition na yan, and parang mas magiging malakas, no, and matibay yung inyong mga business or yung mga negosyo nyo mga kapiksi. So let's say for example, nagtitinda ka ng ginto, nagtitinda ka ng mga jewelries, ganyan, mga gold jewelries. So parang nakakapagsabayan ka sa market mga kapiksi, kagaya ng ibang mga sikat na mga online sellers, ganyan, or sellers ng ginto. Parang kayang-kaya mong makipagsabayan sa competition sa market guys, okay? And magiging isa ka sa mga tanyag, no, or mga sikat dyan sa larangan na yan. Hindi lang sa negosyo guys, or hindi lang sa ginto, no, whatever, kahit ano mang
type yung business mo or kung ano man yung niche mo or kahit ano pang negosyo yan mga kapiksi, nakikita natin na talagang na-establish mo yung matibay na pundasyon sa negosyo guys. Okay? And nakikita din natin na for some of you sa love, i-bless din kayo sa relationship mga kapiksi. This is more on parang loving yourself more guys, and the more na minamahal mo yung sarili mo, the more na you become attractive sa opposite sex or sa ibang tao mga kapiksi, and therefore yung iba sa inyo parang na-attract nyo yung divine match nyo talaga, no? Kasi sometimes pumapasok tayo sa isang relationship pero hindi naman sila yung divine match natin, hindi, ibig sabihin hindi, parang hindi same wavelength, hindi yung kamatch mo talaga. There are a lot of incompatibilities na alam nyo yun, nare-realize nyo later on, and only to find out na maghihiwalay din or masisira din yung relationship. This time, parang makikita mo na or ma-attract mo yung divine match mo talaga, as in kung sino man yung heaven sent sa inyo. So make sure guys na kung single kayo, ipagdasal nyo yung inyong partner o specific person para talagang sila yung ibigay sa inyo. And kung kayo naman ay currently in a relationship mga kapiksi, don't lose yourself, no? Dun sa relationship. Ibig sabihin, yes, of course, naturalmente na mahalin natin yung mga partner natin or specific person natin, but make sure na mahalin nyo rin yung sarili nyo, and you will become more attractive guys to their eyes. Okay? Nakikita natin na makaka-recover din kayo. You will be blessed mga kapiksi, kasi aangat ang inyong kabuhayan. Yung iba sa inyo guys, literal na kung kayo ay mga empleyado, pwedeng ma-promote, no? Maaari kayong ma-promote or mag-level up yung mga skill set nyo pagdating sa trabaho. Pag sinabing skill set, yung mga skills nyo. So dati, let's say for example, dati nag-encode lang kayo, o ngayon sumasagot na kayo ng telepono. Yung mga ganun, alam niyo, yung mga additional skills, no? Ibig sabihin nagle-level up na yung mga skills nyo. Dati inuutusan ka lang ng boss mo, ngayon ikaw na yung pinapa-attend ng meeting, yung mga ganun, nagiging representative ka na ng team nyo, yung mga ganun. So parang nagle-level up ka na, parang training ground mo din yon. Nadadagdagan ka ng tasks sa mga trabaho mo, and at the same time nagiging room for promotion din yan para sa inyo mga kapiksi. Okay, so napakagandang blessing ito kasi syempre kapag na-bless ka sa trabaho and na-promote ka, definitely magkakaroon din talaga ng increase, no, yung iyong sweldo. And ito guys, nakikita natin na nakaka-recover na kayo or makaka-recover kayo ngayong 2025 in terms of your kabuhayan or kaperahan mga kapiksi. So kung nagkaroon kayo ng mga failure, mistakes, ganyan, or financial losses ngayong 2024, sa 2025, mababawi nyo yung mga nawala sa inyo, and ibabalik yan sa inyo ni universe mga kapiksi sa ibang pamamaraan. Okay? So lahat ng yan, super ganda mga kapiksi, kaya i-mind yan sa comment section. Mind matibay na business. Ito guys, nararamdaman ko yung business expansion din, no? Hindi lang matibay na business, pero business expansion as well. Sa love, no? Blessed sa love, blessed sa relationship, harmonious relationship, and itong level up ng skills, promotion, recovery, yan yung nakikita natin very positive energy. So i-mind yan guys sa comment section. So what else guys, tingnan pa natin again, no, negative and positive. Yung mga negative guys, yun yung kailangan yung iwasan or kailangan yung i-work out, kasi yun yung mga balakid sa manifestation nyo. So dito merong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaaring may water element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with a water sign. So dito guys, nakikita natin na for some of you, maaari kayo magkaroon ng problema sa relationship. Although kanina sinabi natin na blessed kayo sa relationship, syempre magkakaroon kayo ng harmonious relationship if you focus on yourself mga kapiksi. This is more on no love connection.
parang yung tipong bago-bago pa lang yung relationship mga kapiksi. Parang na-attract nyo yung divine match nyo, diba? Sabi ko nga. Pero ito naman, nararamdaman natin, this is more on parang long-term na relationship mga kapiksi sa mga mag-asawa, usually, o kaya yung mga live-in partners na medyo matatagal na, or kahit hindi kayo nag-live-in, girlfriend, boyfriend, boyfriend, whatever. Nakikita natin na magkakaroon ng konting stress dun sa relationship nyo, mga kapiksi. Pero wala namang relasyon guys na hindi nagkakaaway or hindi nagkakaroon ng problema. Okay? So, ito naman, parang magugulo. Magugulo ng very, very slight, no? Yung relationship nyo sa kung anong kadahilanan, pero syempre guys, yung relationship araw-araw yan pinagdadasal, 'di ba? Sabi ko sa inyo, actually lahat naman, di lang sa relationship, yung buong buhay natin araw-araw nating ipagdasal mga kapiksi. And kailangan nyo lang mag-focus dun sa harmonious side ng relationship kasi dun sa mga problema sa relationship. And mas maganda talaga na magkaroon kayo ng open communication with your partner or specific person. And always try to be calm, mga kapiksi, no? Kailangan maging kalmado kayo, emotionally and mentally stable dapat kayo before you approach your person para magkaroon kayo ng solusyon dun sa mga difficulties sa relationship nyo. And pwede rin kayo guys makinig ng ating mga relationship subliminals dito sa ating channel. Alam nyo naman, lahat yon, ang intention yon ay makatulong sa mga relationship mga kapiksi. So pwede nyo pakinggan para makatulong sa inyo guys. Okay? On the good note naman, ito maaaring may mga bagong opportunity pa sa inyo, mga bagong kontrata, mga bagong job offers or job opportunities, mga bagong opportunities na pwede nyo pagkakitaan mga kapiksi in terms of money. Kung meron kayo mga inaantay ng mga kontrata or offers, let's say for example, ngayong 2024 December nag-apply kayo, or ngayong 2024 nag-apply kayo, hindi pa kayo natatanggap, hindi pa kayo tinatawagan, pagpasok ng 2025 or anytime sa 2025, doon na papasok yung mga tawag, yung mga interviews, yung mga job offers sa inyo, okay? Doon na sila magpapasukan sa inyo mga kapiksi. And hindi lang sa mga interviews, pati yung mga nilalakad nyo guys, kasi minsan yung iba natanggap na pero wala pang papel, wala pang documents, wala pang mga kontrata, wala pang, kumbaga parang verbal pa lang or via email pa lang, parang mga approval ba, ganyan. So lahat yon guys marirelease sa 2025. Antayin nyo lang, wag lang kayong mainip or wag lang kayong masyadong maatat, mga kapiksi. May mga malalaking kliyente din, no, sa mga negosyante or sa mga freelancers. Kung kayo ay mga freelancers, mga kapiksi, mga naghahanap ng clients sa online or mga project based, or kung nasa sales kayo, meron din kayong i-bless din kayo ng mga big clients, mga kapiksi, or mga big deals, no, sa 2025. So syempre yan ay mga blessings sa inyo, madadagdagan yung inyong mga komisyon. Syempre pag nadagdagan yung komisyon nyo, madadagdagan din yung inyong extra income, mga kapiksi. Magiging very progressive din guys yung inyong 2025 in terms of your blessings or kabuhayan. Nakikita natin na may pag-unlad, paggalaw, mga kapiksi. So hindi ka magiging stagnant, no? Yung stagnant kasi, di ba, yun yung tigil, na stuck sa buhay, ganyan, wala nang pag-andar, wala nang movement. Ito, guys, nakikita natin na may progreso kayo sa 2025 in terms of blessings. So talagang papasok yung blessings sa inyo, and may mga small wins na kailangan kayong i-celebrate. Dapat sineselebrate nyo yung mga small wins nyo, mga kapiksi, kasi yan ay magkakontribute sa inyong mga big wins guys. Okay? Ano pa guys, tingnan pa natin kung ano pa yung mga blessings na maaaring pumasok sa inyo. Sa mga kapiksi natin na nasa social media or nasa networking, let's say for example nag-networking kayo, kung anong klase mang networking yan, MLM or whatever. Yung MLM naman guys ay legal, no? Legal naman yan, o kaya nagre-resell kayo, di-distributor kayo, ganyan, or even sa social media, mga kapiksi, mga content creators or whatever, kung anong platform, nakikita natin na mag-e-expand and maaari nang ma-monetize, lalo na yung mga hindi pa nag-monetize, no? Kasi there are certain requirements guys, no?
bago kumita yung channel nyo or yung page nyo o yung mga account nyo, di ba, kailangan meron yung certain number of followers or views, ganyan. So, mamimit nyo lahat yan sa mga aspiring natin ng mga content creators. Excuse me, guys. Sa mga aspiring natin na content creators, kagaya natin mga kapigsino, mamimit nyo lahat ng mga requirements na target nyo and magsisimula na rin ma-monetize yung inyong mga channel. And kung kayo naman ay nagne-networking, nag-MLM, ganyan, nakikita natin na lumalawak din yung network nyo, maaaring nagkakaroon din ng mga referrals, especially din sa mga kapigsi natin na nasa sales, mga kapigsino, yung mga medyo matumal yung benta ngayong 2024, sa next year 2025, you will be blessed with a lot of referrals. So marami kayong magiging referrals, kliyente. Syempre kapag maraming referrals, kliyente, malaki din yung opportunity nyo sa sales, sa income or sa revenue or kung ano man tawag doon, sa kita in short. Syempre, pag mas marami kayong customer, client, malaki din yung opportunity na tumaas yung commission nyo at makabenta. Okay? So, yan, i-mind nyo rin yan, guys, sa comment section, no, yung sinabi ko, sa mga content creators, mag-monetize yung channel nyo, mind monetization, mind socialization, itong mga bagong kontrata na to, di ba? Mga new job offers, yan, new contracts, more clients, itong mga small wins na to, progress, yan, i-main nyo yan lahat sa comment section, at saka yung mga sinabi ko kanina, mga manifestation ng promotion, pag-angat ng buhay, recovery, yan, so, yan yung mga blessings, guys, at saka yung harmonious relationship, guys, dun sa mga bagong may karelasyon, mga kapiksi. So, lahat yan, i-main no love, yeah. Lahat yan ang mga maaari mong maging blessings, guys, sa 2024. And yung mga magiging balakid naman is yung stress and anxiety, especially pagdating sa relationship. So, kailangan yung i-overcome yung mga stress na yan. And palagi lang magdasal, mga kapiksi, para magabayan yung inyong relationship, guys. Okay? So, buno tayo dito ng additional angel messages, guys. Messages from your angels. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, yung promo natin for December, magbibigay tayo ng 15% discount plus free 3-in-1 pampaswerte subliminal. Napakaganda ng promo, guys, kaya i-avail nyo na. And yung bagong course natin, guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Ongoing sale, 20% discount until December 31, kaya i-avail nyo na, mga kapiksi. So, eto, guys, yung additional message. Yung additional message, guys, sobrang ganda pa. Okay? So, yes. It's a yes for you, mga kapiksi. Yes, totoo lahat ng sinasabi natin dito sa inyong reading. Lahat ng mga positive readings nyo, guys, i-claim nyo na yan, i-mind nyo na yan sa comment section because, yes, ibibigay sa iyo yan. Yes, ipagkakalob sa inyo yan. Yes, ibibless kayo ngayong 2025 sa buhay nyo, kaya i-affirm nyo yan. A lot of times, no? Yes, yes, yes. Palagi yung sabihin nyo, mga kapiksi. Another thing to note is mag-i-improve din ang inyong kalusugan, guys, no? Sa lahat ng aspeto, money health. Yes, pwedeng money health din, no? Pero ito yung mga physical health natin, emotional health, mental health, and even yung spiritual health nyo, mga kapiksi. So, nakikita natin na mas nag-i-improve yung inyong kalusugan, guys. Pero, syempre, dapat wag natin yan tinitake for granted, no? If meron kayong nararamdaman na hindi maganda sa katawan nyo, may mga sakit-sakit or kirot-kirot, guys,
Huwag kalimutang ipatingin, ipa-check up sa mga manggagamot kasi sila naman yun may karapatan and may kakayahan na mag-diagnose and magbigay sa inyo ng karampatang lunas sa nararamdaman nyo, mga kapiksi. Health is wealth, guys. So, wag nyong pabayaan yung kalusugan nyo. Meron din tayong subliminal for good health dito sa ating channel. Nandun siya sa playlist, guys, ng Pampaswerte. So, pwede nyo yung pakinggan kahit once a day lang, mga kapiksi, no? Para sa overall health nyo. Makakatulong yun mga kapiksi. And of course, itong mga big happy changes, guys, deserve nyo talaga itong makamit, no? Ngayong 2025, itong mga magagandang pagbabago na to at itong mga malalaking pagbabago, especially, guys, itong promotion, no? Talagang F na F ko yan para sa inyo. Feel na feel ko. Feel na feel ko talaga yung pag-angat nyo sa trabaho, tsaka dun sa negosyo, no, yung magkakaroon ng expansion, ibig sabihin, lalawak yung negosyo nyo or lalaki, lalago, ganyan. And yung mga bagong job offers, mga bagong kontrata, nakita natin, mga bagong kliyente sa inyo, mga kapiksiyan, talaga yung mga big happy changes na pwede nyo ma-experience ngayong 2025, guys. So, yan ang mga blessings na regalo sa iyo ni Universe sa 2025, mga kapiksi. Kaya lahat yan i-main nyo na sa comment section, okay? So, thank you all so much, guys, for being with me ngayon 2025. Comment down below. Ngayon 2024 pala, and sa 2025 din. And comment down below if naka-resonate kayo, guys. And if hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung set number 2 or yung set number 3. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi, okay? Thank you for liking, sharing, and subscribing. Babalik ako, guys, para sa mga nakapili ng set number 2. I love you all. Have a nice day. Bye-bye. Alright, welcome back, mga kapiksi. Ito naman yung set na napili ng mga pumili ng set number 2. Ito yung sun card na napili nyo, guys. So, ibabalik natin siya dito sa deck. Tapos, isa-shuffle natin siya, guys. Habang sinashuffle natin siya, mga kapiksi, itanong nyo sa isip nyo kung ano yung mga blessings na paparating sa inyo or maaari nyo ma-experience ngayong 2025, mga kapiksi. Ito yung energy ng blessings, mga kapiksi. So, ilatag natin siya. Pwedeng positive, pwedeng negative, mga kapiksi. Yung mga negative energies, guys, yun yung mga kailangan nyong iwasan kasi yun yung nagiging block, no? Yun yung mga balakid sa mga blessings nyo. Kaya kailangan nyong i-work on yung mga negative energies na yun, guys. Kahit anong zodiac sign, pwede siyang makaresonate sa inyo, mga kapiksi. And if mayroong specific signs na lumabas, i-mention ko rin siya sa video, guys. Ito. So, sobrang ano to, guys. This is both negative and positive. Yung positive nito, guys, sobrang positive talaga, as in. Pero unahin muna natin yung mga negative energies. Kasi sabi ko nga sa inyo, guys, yung mga negative energies, yun yung nagiging balakid sa pagpasok ng blessing. And ang nagiging balakid sa inyo, guys, is yung overthinking nyo, mga kapiksi. So, yung iba sa inyo, you have a lot of fears and a lot of doubts, no? So, yung fear, yung takot, yung duda, mga kapiksi, yun yung nagiging balakid, nagkukos siya ng overthinking nyo, mga kapiksi. O kaya, the other way around, yung pagiging overthinker nyo, yun yung nagpapalakas ng mga fears and doubts nyo. And kapag malakas yung fears and doubts, syempre, it's a negative emotion, mga kapiksi, and nagiging balakid talaga siya sa pagpasok ng mga blessings sa buhay nyo. So, you have to stop overthinking, mga kapiksi. Kapag nag-o-overthink na kayo, guys, mag-pause kayo. Itanong nyo sa isip nyo, bakit ako nag-overthink? Bakit ko to iniisip, no? May maitutulong ba tong maganda sa akin? Kung wala namang maitutulong na maganda sa inyo, mga kapiksi, by all means, i-divert nyo yung attention nyo sa mas kapaki-pakinabang na paraan, mas positibong mga bagay, mga kapiksi, para, alam nyo yun, maiwasan yung pagiging pessimistic or negative thinker. And you have to understand, no, i-mention ko lang kasi lumabas yung energy ng fear and doubts.
fear is like faith. Kabaligtaran siya ng faith, mga kapiksi. And they are both unseen and they are both just a state of mind. Ibig sabihin, nasa isip nyo lang siya. Unless you think about it over and over again, yung mga fear nyo, pwedeng ma-push out sa inyong physical reality. Therefore, pwedeng magkatotoo. So, kung ayaw nyo na magkatotoo, yung mga fear and doubts nyo, wag nyo silang bigyan ng space sa buhay nyo. In short, wag nyo silang isipin, wag nyo silang bigyan ng atensyon at panahon. Sabi nga ng author ng Dune, mga kapiksi, I must not fear. Fear is the mind killer. It's a little death that brings obliteration. So, yung in layman's term, mga kapiksi, yung mga takot natin, yung mga duda natin, yun yung pumapatay ng mga pangarap natin sa buhay. So, wag nating hayaan na mamatay yung mga pangarap natin sa buhay dahil lang sa mga takot at duda natin, mga kapiksi. Okay? So, i-comment nyo na rin yan sa baba, guys. I must not fear. I must not fear. And ito na yung sinasabi ko sa inyo na super blessed kayo, mga kapiksi, kasi unang-una, super blessed ka sa pera. This is abundance of money. Okay? So, pagpapalain ka talaga sa kaperahan mo, mga kapiksi, pwede ka magkaroon ng financial security, financial stability, in terms of money. For some of you, pwedeng, let's say for example, kung kayo ay nagtatrabaho at hindi pa regular, pwede kayong magkaroon, pwede kayong ma-regular, pwede kayong ma-absorb ng mga kumpanyang pinagtatrabahuhan nyo, which makes it na magiging regular na yung sahod nyo, yung pasok ng income sa inyo, mga kapiksi. More stable, more secure. And aside from that, mga kapiksi, maaari ding, lalo na doon sa mga nag-a-abroad, guys, or sa mga balak mag-abroad, i-bless din kayo dyan, guys. So, kung meron kayong mga plano na mag-abroad, mga kapiksi, i-push nyo lang yan sa 2025. Huwag kayong matakot, guys, no? But syempre, make sure na sa legal na paraan nyo nilakad yung inyong mga papeles, diba? Mga iwas fixer, tsaka yung mga illegal recruitment na agencies, no? Iwasan nyo rin. Make sure na dun kayo sa mga legal na mga kinikilala ng POEA, mga kapiksi, para hindi kayo mapahamak. Yung mga nasa kapiksi nating OFW and nag-a-abroad, more money, more parang sahod, more kita, no? Maaaring tumaas yung value ng dollars or ng currency dun sa bansa nyo, kaya more money para sa inyo, mga kapiksi. Ganun din sa mga kapiksi natin na nagne-negosyo, guys. Tapos parang you will go beyond dun sa market nyo. Parang let's say for example, dati dito lang kayo sa Pilipinas, next year maaari na kayo mag-import, no? Or export pala. Export yung palabas, diba? So maaaring i-export nyo na palabas ng bansa yung mga produkto nyo. Pwede na kayo mag-ship sa ibang bansa, ganyan. So parang lumalawak yung scope ng market nyo, or ng mga kliyente nyo, mga kapiksi, which will bring again more money pa sa inyo, guys. Okay? So napakaganda. And aside dyan, mga kapiksi, no, mamamanifest nyo rin yung mga bagay na pinagdadasal nyo. So ito again, another blessing ito. Ito, guys, talaga na kung nararamdaman nyo, hindi ko alam kung nararamdaman nyo, talagang bubuhos ang biyaya at mga blessings sa inyo, guys. Sa mga nakapili ng set number 2, ibubuhos talaga yung mga biyaya sa inyo. Kaya kung may mga wini-wish kayo, guys, may mga bagay na minamanifest kayo for 2025, sorry. Hindi pa ako nagta-transition, guys, sa 2025, no? So, ibuhos nyo lahat, no, yung energy nyo, talagang focus, mga kapiksi. Pay attention sa mga desires nyo and sa mga wishes nyo, dahil ibubuhos talaga yung blessings sa inyo, guys, especially kung may kinalaman yan sa mga wish nyo, mga kapiksi. For some of you, guys, parang may mga tulong din na dadating sa inyo. May strong presence dito, guys, ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Hindi ko alam kung na-mention ko na kanina. So, pwedeng may water element kayo sa inyong natal chart, mga kapiksi. Parang meron din, i-bless din kayo sa mga anak nyo, mga kapiksi, kung kayo ay may mga anak na mga adults, no? Parang yung biyaya sa inyo is papasok through them, which is maaari na silang makapag-contribute, no? Ibig sabihin, baka pwede na silang magtrabaho, pwede na rin silang kumita
in their own way na makatulong sa inyo, sa inyong kabuhayan. So, ibibless kayo sa pamamagitan ng mga anak nyo din, mga kapiksi, kaya swerte kayo sa mga anak nyo, guys. Okay? So, yan, guys, i-mind nyo na sa comment section itong mga blessings na to, itong financial abundance, financial security, financial stability, especially sa mga nag-abroad or sa mga nagne-negosyo, going global, and itong mga bubuhos na mga biyaya, guys, mga manifestation ng mga dasal nyo, yan, lahat yan, i-mind nyo na, guys, sa comment section. So, what else? Tingnan pa natin, guys. Meron ditong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Mag-ipon din kayo, mga kapiksi, no? So, syempre, again, no, hindi lang puro positive yung binabasa natin, pati yung mga negative, guys. Kasi for some of you, excuse me, medyo magkakaroon ng malaking gastusin, mga burdens, malaking gastusin or mga parang burdensome. Pwede magkaroon ng event na or circumstance na medyo may papasaning kayo for next year sa mga nakapili ng set number 2, especially pagdating sa kalusugan, mga kapiksi. So, kailangan as early as now or every month, guys, make sure na nagtatabi kayo ng specific amount for money na dedicated para sa mga emergency funds or health funds, mga kapiksi, yung pangkalusugan talaga, di ba? Para pang check-up, panggamot, di ba? If in case na may magkasakit sa family nyo, so medyo mabigat yung papasan ninyo dyan ng mga expenses. So, kailangan, guys, medyo paghandaan nyo yan, mga kalusugan issue na yan. So, make sure na mag-impok kayo, mga kapiksi, mag-save, mag-impok ng mga kaperahan. Sabi nga, di ba? Language of money, mga kapiksi, save me now and I will save you later. Okay? And ito naman, guys, dun sa iba, sa mga kapiksi natin na currently ay nasa abroad na, mga kapiksi, nakikita natin na kinakain kayo ng homesickness, no? Yung malungkot. Yung iba kasi sa inyo, guys, gustong-gusto nang umuwi, gustong-gusto nang makapiling yung pamilya nila, pero hindi pa kaya kasi marami pa kayong gastusin or marami pang mga tao na umaasa sa inyo. Pero you just have to persist, mga kapiksi, kasi nandyan ang tagumpay nyo, guys, nasa ibang bansa, no? At least for some of you. Kumbaga, parang meron kasing, hindi naman kasi lahat na, guys, ng OFW or hindi lahat ng nasa ibang bansa is umaasenso at umuunlad talaga, no? Meron talagang ibang mga kababayan natin na kahit ilang taon na sila nasa abroad, pag uwi nila wala pa rin, walang naiipon or walang pinupuntahan yung mga pinagtrabahuhan nila, tapos o kaya naman uuwi sila, tapos mga ilang buwan lang, ilang taon lang, wala na ulit. So yung mga ganon. Pero kayo, guys, kabaligtaran yung nangyayari sa inyo kasi nandyan yung blessing sa ibang bansa para sa inyo dun sa mga current na mga kapiksi natin na nasa ibang bansa, no? Lalo kayo magtatagumpay, mga kapiksi, kaya medyo paglabanan nyo lang yung pagka-homesick nyo, guys, no? Kumbaga, sakripisyo nyo kasi yan, eh. Or pwede rin, guys, na dumating yung time na mag-ipon kayo and makuha nyo rin yung pamilya nyo dito sa Pilipinas and makasama nyo na dyan sa ibang bansa para mabawasan yung inyong lungkot, mga kapiksi. But definitely, guys, nandyan yung tagumpay nyo, nandyan yung success nyo sa ibang bansa. So you will be so blessed sa mga kapiksi natin na nandyan yung larangan nila or yung kanilang mga pinagtatrabahuhan or pinagkakakitaan, mga kapiksi. Okay? So, yan, guys. I-mind nyo na yan sa comment section. Mind pag-unlad, pag-asenso sa ibang bansa, ganyan. So, yeah. What else? Mga kapiksi, eto, guys, nakikita natin na for some of you, no, maaari kayo magkaroon ng konting conflict. Ito yung mga kailangan nyong iwasan, mga kapiksi, para magtuloy-tuloy yung daloy ng blessing sa buhay nyo. For some of you kasi, guys, maaari kayong magkaroon ng conflict siguro sa family nyo, or sa ibang tao, mga kapiksi, and kailangan nyong iwasan yon kasi malas yun, eh. Kapag anything negative, mga kapiksi, sabi ko nga sa inyo, anything negative nagiging balakid yan sa buhay natin. So, parang sinasabi natin na malas kasi nagiging balakid. So, iwasan nyo na may makasagutan, iwasan nyo, lalo na sa mga nagnenegosyo, guys.
customer is always right. Hindi naman palagi, no? Pero make sure na kung nasa negosyo kayo guys, make sure na always give your best pagdating sa customer service, kasi customer ang bumubuhay sa negosyo nyo. Kung walang mga customer, wala din kayong negosyo mga kapiksi. So, iwasan nyo na lang yung pagkamainitin ng ulo, guys. And dito, guys, nakikita. Pero, mas marami pa rin yung peace of mind nyo, guys, okay? Kumbaga, mas lamang pa rin. Meron lang pasulpot-sulpot siguro paminsan-minsan sa kabuhayan nyo na medyo magpapasakit ang ulo nyo, medyo may stress ng konti, especially if marami kayong mga gastusan, guys. Pero wag nyo masyadong i-focus doon. Kapag dumadating yung time na nagkakaroon kayo ng mga gastusin or mga unnecessary expense, sabihin nyo lang, guys, this too shall pass, lilipas din ito, okay? Wala namang taong hindi namang problema sa pera or walang pagsubok sa kaperahan, di ba? Lahat naman yata halos dumadaan dyan. Ang importante is huwag kayong mag-give up, huwag kayong susuko, and you just keep on going mga kapiksi. And this is also a season of recovery. 2025 is also a season of recovery para sa mga kapiksi natin, no, na kung na-stuck kayo sa buhay nyo, guys, mas magkakaroon kayo actually ng peace of mind ngayon. 2025, mas mapapanatag kayo, in short. Ngayong 2025 mga kapiksi, kasi mas aangat, no, mas aangat and mas magkakaroon ng progreso yung buhay nyo in terms of mga blessings sa kabuhayan, okay? So, you will be so blessed, guys, ngayong 2025. Again, ang mga highlight dito is yung nakikita natin na financial abundance talaga and financial security. Itong mga sagot sa mga dasal nyo, mga kapiksi, dreams coming true, yung mga mag-a-abroad or yung mga nasa abroad na currently, lalo pa kayong mas magiging successful, mas lalo pa kayong i-bless, mga kapiksi. And overall, this is a season of pag-angat or recovery sa inyo ngayong 2025, guys, okay? So, lahat yan, mga kapiksi, imagine nyo na sa comment section, and comment down below if naka-resonate kayo dyan, mga kapiksi, okay? So, bunot pa tayo dito, guys. Tingnan natin yung mga additional mensahe sa inyo, ang inyong mga gabay. Shuffle ko muna to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, yung promo natin for December, una, magbibigay tayo ng 15% discount. Pangalawa, magbibigay din tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa bimanal, sa pampaswerte sa buhay, sa pera, at saka sa love life. Sobrang ganda ng promo, guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course, guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Ongoing sale, 20% discount until December 31, kaya mag-avail na kayo, guys. So, ito yung additional message para sa inyo. Unahin ko na to, guys, kasi ito yung paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo kanina, guys, recovery, no, diba? Sabi ko kanina, this is a season of recovery para sa inyo. So, you will be so blessed, mga kapiksi, and yung mga blessings na yun, guys, magagamit nyo para makarecover yung inyong kabuhayan, mga kapiksi, ngayong 2025. So, this is a season of recovery talaga para sa inyo. Yung mga nawala sa inyo, pwede nyo ma-recover, pwedeng bumalik sa ibang paraan, mga kapiksi, or ibabalik sa iyo ng universe sa ibang paraan. Pwedeng makatayo ulit kayo or makabangon ulit, especially kung marami kayong mga pagsubok or problema or challenges na pinagdaanan ngayong 2024. Guys, unti-unti kayong makakabangon ulit, unti-unti kayong makaka-recover ulit sa 2025. And hindi lang ito, guys, sa kabuhayan, pati sa health nyo or kalusugan, guys, no? So, pwedeng nakaka-recover din yung inyong kalusugan, mga kapiksi.
Pagdating sa kalusugan, lahat ng aspeto yan guys, mental, emotional, physical, and even yung spiritual, mga kapiksi. And again, palagi ko kayong ina-advise na magpa-check up sa mga manggagamot, mga kapiksi. Wag kumbaga wag nyong i-take for granted or wag nyong ipagwalang bahala yung inyong mga kalusugan, mga kapiksi. Magpa-check up lalo na kung meron kayong mga dinadamdam na hindi maganda, yung mga kirot-kirot sa katawan nyo, yung mga sakit-sakit na nararamdaman nyo, mga kapiksi, kasi yan yung sinyalis ng katawan nyo, sinisignal ng katawan nyo, okay, na there's something wrong within you. So wag nyo ipagwalang bahala yung mga symptoms, yung mga signal na yon. Listen to your body, mga kapiksi, para hindi kayo mapahamak pagdating sa kalusugan. Meron tayong subliminal for good health, mga kapiksi, dito sa ating channel. Kasama yun ng ating pampaswerte subliminal na playlist. So pakinggan yun once a day, makakatulong yun para sa inyo guys, okay? And ito guys, romance. Yee! Ibi-bless din kayo sa pag-ibig, mga kapisyo, or yung iba naman sa inyo, pwedeng makarecover din yung inyong love and romantic relationship sa inyong mga person. Kung meron kayong mga problema or mga challenges na pinagdadaanan guys, makaka-recover din kayo, or yung iba sa inyo pwedeng maka-move on, mga kapiksi, mula sa mga past nyo, sa mga ex-person nyo. And for some of you naman, maaaring blessing ito ng bagong pag-ibig, bagong romansa, bagong specific person sa buhay nyo guys, okay? So lahat ito guys, i-mind nyo na rin sa comment section. Mind romance, harmonious relationship, love relationship, mind recovery, mind good health, or improvement ng health, mga kapiksi, okay? So, na-excite ba kayo guys? Sana na-excite kayo. I-take note nyo yung mga very positive energies, mga kapiksi, and i-mind nyo na lahat yan sa comment section. Comment down below if naka-resonate kayo, mga kapiksi. And, yeah, so, thank you so much for being with me guys ngayon 2024, and see you again next year, mga kapiksi. Babalik ulit ako para sa mga nakapili ng set number 3. Thank you for liking, sharing, and subscribing. I love you all. Have a nice day. Bye-bye. Alright, so welcome back mga kapiksi. Para sa mga nakapili naman ng set number 3, ito yung sun card na napili nyo kanina. So, ibabalik natin siya sa deck, mga kapiksi. Tapos, i-shuffle natin siya. Habang sinashuffle ko to guys, itanong nyo sa isip nyo kung anong mga blessings ang paparating sa inyo or maaaring yung ma-experience ngayong 2025 guys. So, ito yung sun card, mga kapiksi. Kahit anong zodiac sa inyo guys, pwede siya mag-resonate sa inyo if mayroong specific signs na lumabas. I-mention ko rin siya sa video, mga kapiksi. Pwedeng negative, pwedeng positive, no? Yung negative guys, yun yung nagiging balakid sa mga pagpasok ng blessings sa buhay nyo. So, kailangan nyong i-work on yun, mga kapiksi. Alright, so eto guys, this is a very very positive energy para sa inyo guys. So, unang-una, for some of you guys, nakikita natin na may mga pagsubok or challenges kayo. Marami kayong pasanin sa buhay. Actually, mga kapiksi. So, yun nakikita natin. And yun yung ang nagiging balakid sa inyo. For some of you is yung iba sa inyo mahilig magreklamo, no? Mahilig kayo magreklamo or napapareklamo kayo sa mga bigat ng mga problema or challenges na pinagdadaanan nyo. Excuse me. Well, hindi naman natin maiwasan yun na paminsan-minsan magreklamo tayo, no? Dahil sometimes kahit anong sipag natin, kahit anong kilos natin, kahit anong galaw natin, di ba? Wala pa rin tayong makitang resulta or parang hirap na hirap pa rin kayong iangat yung buhay nyo. But you also have to understand guys that the more na nag-complain kayo, the more na nagre-reklamo kayo, the more na binibigatan nyo lang din yung mga pasanin nyo, and the more na nilalagyan nyo ng balakad yung mga blessings nyo. Pero ito guys, nakikita natin na for 2025, yung mga parang makakahinga kayo ng maluwag kasi yung mga pasanin, yung mga burdens na
dala-dala nyo ngayong 2024 mga kapiksi. By 2025 pwedeng matapos yan, and pwedeng may mga tumulong sa inyo para gumaan-gaan yung inyong kabuhayan. So i-shift nyo lang guys kasi may mga blessings sa inyo, may mga blessings sa paligid nyo, pero yun nga parang, or opportunities, no? Pero yun nga sabi ko sa inyo, parang hindi nyo siya nakikita or hindi nyo siya na-experience kasi yung block doon sa inyo or yung balakid is yung pagrereklamo. So iwasan yung magreklamo mga kapiksi, and instead na magreklamo kayo, mag-focus kayo sa gratitude or pagpapasalamat. Be grateful sa mga blessings na natatamasa nyo, kasi the more na grateful kayo, mas lalo nyong pinapapasok yung biyaya sa buhay nyo. Okay? Now, on the good side, ito na sinasabi ko sa inyo, sobrang ganda mga kapiksi, because this is abundance of money. Okay? So, i-bless kayo pagdating sa kaperahan mga kapiksi, kung ano man yung source of income nyo, sa trabaho, sa negosyo. Sa trabaho mga kapiksi, maaari kayong magkaroon ng some kind of recognition guys, no? Pwedeng ma-promote yung iba sa inyo. Yung iba sa inyo guys, parang unti-unti na kayong nare-recognize sa trabaho nyo. Unti-unti na kayo nabibigyan ng pansin, kumikinang, kumbaga guys, this is your time to shine. And syempre kapag nare-recognize na yung effort nyo, pwede kayo ma-promote sa trabaho or pwede kayo magkaroon ng salary increase mga kapiksi. So syempre blessing yan para sa inyo, kasi syempre dagdag income yan. And kung kayo naman ay nagdenegosyo mga kapiksi, unti-unti na ring dumadami yung kita nyo, yung customers nyo, no? Parang nagkakaroon na kayo ng mga regular or mga repeat clients or repeat customers, tapos parang gumaganda pa yung mga feedback, no, dun sa mga benta nyo or sa store nyo, ganyan, whether online siya or offline or physical, ganyan. Pero nakikita natin na nakaka-attract pa kayo ng more clients mga kapiksi. Syempre more clients equals more revenue sa inyo. So this is abundance of money. So pagpapalain kayo sa mga kaperahan guys. Another thing to note mga kapiksi is yung mga pangarap na pinagdadasal nyo, no? Kung ano man yung pinapangarap nyo sa buhay, maaari yung magkaroon ng katuparan, i-bless kayo dyan. Kumbaga parang bibigyan kayo ng movement ni universe para matupad yung mga pinapangarap nyo. And syempre sometimes diba kapag natutupad na yung mga pangarap natin, doon na gumagaan yung mga pamumuhay natin, and maaari yan magdala sa inyo ng limpak-limpak na salapi at saka limpak-limpak na kaligayahan din mga kapiksi, hindi lang para sa iyo kundi para sa pamilya mo at sa mga tao na sumusuporta sa inyo guys. These are wishes coming true mga kapiksi. Okay? So i-bless kayo ngayong 2025 kasi yung mga hinihiling nyo or yung mga dreams nyo guys talagang magkakatotoo, talagang magkakaroon, kumbaga magiging solid siya. Kumbaga kung dati mga pinapangarap nyo lang, mga wishful thinking lang, probably you're trying to manifest it real hard, nag-visualize kayo or affirm whatever. Pero sa next year, sa 2025 guys, makikita nyo na siya sa inyong physical reality, mapupush out na siya, and may experience nyo na kung ano yung dream life nyo guys. Okay? So whatever it is na minamanifest nyo sa buhay nyo guys, just keep on praying and affirming, and of course sabayan ng hard work. Hindi yun pinagwawalang bahala mga kapiksi. Kailangan pa rin ng sipag at tiyaga, and of course kailangan nyo ng positibong mental diet, lalo kahit na hindi kayo nakakakita ng resulta, at lalong lalo na pag wala kayong nakikitang resulta, mas lalong kailangan nyong maging masipag sa inyong mental diet para mas lalong mapush out sa physical reality nyo yung mga bagay na gusto nyo mga kapiksi. So definitely matutupad yung mga wish nyo mga kapiksi, and super i-bless kayo dyan ni universe guys. Okay? And sa mga kapiksi natin na nagbabalak or nag-a-apply mag-abroad or nagpaplano na mag-abroad or lumipad mga kapiksi, magkakaroon ng movement yan guys. Ibig sabihin maaari kayong matuloy sa inyong mga pangarap na makalipad or makaalis ng bansa, makapag-abroad, makapag-migrate or makapag-cross country, no? Perhaps nasa ibang bansa na kayo pero gusto nyo mag-cross country, lumipat ng trabaho. Meron ding movement guys pagdating sa trabaho, hindi lang dun sa mga nasa ibang bansa. So let's say for example, maglilipat bakod kayo, kunwari kapuso kayo, tapos gusto nyo na maging kapatid.
if you know what I mean, o kaya gusto nyo na maging ka-pixie, ganyan. Yung lipat bakod ba, job hopping, company hopping, ganyan. So, yung lilipatan nyo, mga kapiksi, sobrang ibibless kayo doon, sobrang makakita kayo ng progress, and sobrang magiging maganda yung career path nyo doon sa bagong trabaho na lilipatan nyo, guys. Okay? Yung mga lilipat din ng bahay, mga kapiksi, no, or relocation, if magre-relocate kayo, mga kapiksi, let's say for example, lilipat kayo ng bahay, ng tirahan, kunwari from Luzon pupunta kayo Mindanao, or from Visayas lilipat kayo ng Luzon, mga probinsya, ganyan, whatever. Kapag nag-relocate kayo, mga kapiksi, gagaan yung takbo ng buhay nyo dun sa mga may balak or plano, gagaan yung takbo ng pamumuhay nyo simula ng paglipat nyo dun sa bahay na yun, mga kapiksi. So you will feel so blessed, parang meron siyang kaakibat or kakambal na swerte, lalo na yung malilipatan nyo, guys. Okay, so i-mind nyo na yan, guys, sa comment section. Swerte sa lilipatan, abundance of money, abundance of wealth, riches. Ito yung mga progress, movement, paggalaw, mga kapiksi, especially ito, wishes coming true, mga pangarap na matutupad, mga dasal na matutupad, mga kapiksi. So i-mind nyo na yan, guys, lahat sa comment section. So what else, guys? Tingnan pa natin. Grabe, oh. Sa 2025, mga kapiksi, kung kayo ay may mga in-invest ngayong 2024, let's say for example, nag-invest kayo sa negosyo or some kind of investment, mga kapiksi, magkakaroon kayo ng return of investment or ROI. Ibig sabihin, mababalik na sa inyo yung mga nilabas nyong pera, yung mga capital nyo, and magkakaroon pa kayo ng capital gains or ng mga gains, financial gains. Ibig sabihin, lumago na, no, yung mga capital nyo, yung mga initial na pera na nilagay nyo doon, pwedeng kumikita na siya, mga kapiksi. So magkakaroon ka talaga ng financial gains. So eto, guys, financially blessed talaga kayo. Ibig sabihin, blessed kayo sa pera next year, blessed kayo sa trabaho, blessed kayo sa pinagkakakitaan nyo, guys. Meron ditong presence ng earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may earth element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with an earth sign. Ito naman ay babala, guys, sa mga pipirma ng mga bagong kontrata, no? Make sure na bago nyo pirmahan yung mga kontrata or yung mga agreement, yung mga transaction or mga collaboration na gagawin nyo for 2025, mag-ingat kayo, mga kapiksi. Basahin yung mabuti yung mga pinipirmahan nyo, lalo na doon sa mga malalaki, no? Kung let's say for example, malaking pangalan ka, malaking collaboration, ipabasa nyo, no, sa mga legal na, I don't know, abogado or what. Baka kasi mapahamak kayo, magkaroon ng aberya, magkaroon ng problema or challenge, no? Baka mauwi sa, alam nyo, yung mga pinaghirapan nyo, baka mauwi sa wala. So be extra careful na lang din, mga kapiksi, sa lahat ng transaction nyo, guys. Make sure na timbangan nyo mabuti yung mga pros and cons, no, na mga pinipirmahan nyo, guys, para hindi rin kayo mapahamak, mga kapiksi. Okay? What else? Tingnan pa natin. Malayo pa, guys, yung inyong liliparin. Yes, malayo pa yung inyong liliparin, mga kapiksi, ngayong 2025. So very blessed talaga kayo sa larangan ng paglalakbay nyo or journey. Yung iba talaga, as in, mga kalipad, no? Yun yung very consistent na mensahe na nararamdaman natin sa reading nyo. So again, dun sa mga magta-travel, mag-a-abroad, lilipad, or kung ang inyong mga trabaho or pinagkakakitaan ay may kinalaman sa travel movement. Let's say for example, baka nagga-grab ka, syempre transport yun, diba? Or nagpaparent ka, rent a car, rent a van, or baka ano ka, piloto or stewardess, yung may kinalaman sa travel, mga kapiksi, very highlighted yun. Hindi ko naman sinasabing sila lang yung i-bless or sila lang yung saswertehin, pero very very highlighted yung energy nila. Nakikita natin or nararamdaman natin na madaming blessings yung maaari nilang ma-experience. Yung mga travel vloggers din, no, kasi diba may mga vloggers tayo na about na travel yung niche nila. So
nakikita natin na super i-bless kayo next year din mga kapiksi. Baka mas marami pa kayong mga collaboration or more travel pa to come para sa inyo. You just make sure na kailangan balansehin nyo pa rin, no, yung oras nyo mga kapiksi. Kasi magiging super busy kayo next year, at saka yung mga hihingi sa inyo ng pabor, there will be people na manghihingi sa inyo ng pabor mga kapiksi. So timbangin mabuti guys kung sila ba ay mga totoong nanghihingi talaga ng tulong, totoo talaga yung intention nila, or baka naman mga opportunista. So make sure walang masamang tumulong guys, no, paalala, walang masamang tumulong, pero sometimes kasi nasasabayan ng mga opportunista, kaya napakasakit sa dibdib nun, yung akala mo nakatulong ka, yun pala nilamangan ka lang kapiksi. Okay, so basta mag-ingat na lang kayo guys sa mga tinutulungan nyo din. Huwag kayo basta-basta magpapauto, lalo na at pinaghirapan nyo yung mga pera na inyong tawag dito, kinikita mga kapiksi. Okay, so lahat yan guys, i-mind nyo na sa comment section. Nakalimutan ko na yung mga sinabi ko. Itong mga financial gains na to, mga return of investments, yung mga dreams coming true, mga dasal na matutupad, itong success, progress, yung mga nag-abroad, nagta-travel, i-mind nyo na yung kasaganaan na yan. Of course, itong kasaganaan ito sa pera, mga kapiksi, super i-bless talaga kayo sa pera. Kahit ano pang source of income nyo, whether trabaho yan, negosyo yan, or investment, super i-bless kayo sa kaperahan mga kapiksi ngayong 2025. Wala tayong nakita, walang lumabas na energy about love or relationship mga kapiksi. More on money itong nakita natin for set number 3. So, tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo guys. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video first. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin for December, una magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal, so pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life, and magbibigay din tayo ng 15% discount until December 31, kaya avail nyo na guys, sobrang ganda ng promo. And meron din tayong bagong course mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys, sobrang ganda. So, eto na yung additional message. Grabe, ang ganda rin ng additional message para sa inyo, guys. So, pagsamahin na natin ito mga kapiksi, no need to worry, peaceful resolution. So, sabi ko nga guys, dun sa mga kapiksi natin, no, kasi yung iba sa inyo, nagdadanas ng mga pabigat, no? May mga pabigat sa buhay nyo, may mga, lalo na kung palagi kayo nagre-reklamo, mga kapiksi, sabi ko nga, the more na nagko-complain kayo, the more na bumibigat yung sitwasyon nyo, mga kapiksi. Pero, wag kayong mag-alala guys, no? Sabi nga dito, no need to worry, peaceful resolution. Ibig sabihin nito guys, ipagkakaloob sa inyo yung mga solusyon dun sa mga problema nyo without even trying so hard, mga kapiksi, okay? Pero syempre, diba, nasa Diyos ang awa, nasa tao palagi ang gawa, mga kapiksi. Kahit anong dasal natin, kahit anong hiling natin sa taas, kung wala naman tayong kilos na ginagawa, ayan, no, take action, no? Kung wala naman tayong kilos na ginagawa at effort na ginagawa, wala ka rin makikitang resulta. At saka yung mindset, importante mga kapiksi, na uma-action din yung mindset nyo towards your goal, towards your desire, mga kapiksi.
Okay? So, huwag kayong mag-alala guys kasi by 2025, no, i-bless na kayo sa kaperahan, 'di ba? Yung mga peaceful resolution na yan, yung mga solusyon sa problema nyo, dadating din yan. So, dadating din talaga yung time na hindi na kayo magrereklamo and puro pagpapasalamat na lang yung gagawin nyo. And huwag nyo nang antayin na dumating yon, mga kapiksi. Ngayon pa lang, tigilan nyo nang magreklamo. Instead, magpasalamat kayo. And again, sabi ko nga, the more na grateful kayo, more blessings will come to you, mga kapiksi. Okay? And again guys, huwag niyong kalimutan na umaksyon, no? Take action sa inyong physical reality. Pero guys, pagka ito paalala, no? Pag umaksyon kayo sa physical reality, make sure na yung mindset nyo nakasabay palagi. Kasi kahit na kumilos kayo sa physical reality, pero ang mindset nyo hindi nakasabay, wala rin kayo makikitang resulta. That's why there are a lot of people dito sa comment section. Nagko-comment pa rin sila, bakit ganun ka Pixie, dasal naman ako ng dasal, masipag naman ako, pero ang hirap-hirap ko pa rin, ang dami ko pa rin problema sa pera. So ang tanong mga kapiksi, yung mindset mo, na check mo na ba, 'di ba? Saan ka nag-i-spiral araw-araw, sa positive ba or sa negative? Mahilig ka bang magreklamo o mahilig kang magpasalamat? So doon pa lang masasagot mo na agad, 'di ba? Kasi alam mo naman yan kung anong nangyayari sa'yo, kung anong nangyayari sa isip mo, 'di ba? So kung nandun ka sa negative, kailangan baliktarin mo, 'di ba? Kumilos, pero dapat yung positive mental diet nandun, no? So for example, hindi pwedeng nag-a-apply ka ng trabaho tapos ang iniisip mo, naku, baka hindi ako matanggap. So baliktad, 'di ba? Umaksyon ka nga para magkapera, nag-apply ka ng trabaho, okay, nagpasa ka ng resume, tapos yung mindset mo naman, ako, baka hindi ako tawagan, baka hindi ako mapili, baka iba na yung matanggap. So definitely guys, baliktad siya. Ang mindset mo kailangan sumasabay dun sa action mo. So kung nag-apply ka ng trabaho, dapat palagi mong iisipin na matatawagan din ako, ma-o-offeran din ako ng trabaho, makakapasa ako dyan sa trabaho na yan, sooner or later magkakaroon ako ng job offer, yung mga ganon. Okay? O kaya naman, let's say for example, may tindahan ka, 'di ba? Tapos palagi mong sinasabi, nagbukas ka ng tindahan mo. Tapos palagi mong sinasabi, ano ba 'yan? Walang customer. Ano ba 'yan? Bakit walang bumibili? Ano ba 'yan? Ang tumal-tumal. So, 'di ba? Baliktad mga kapiksi. Dapat yung action nyo, yung mindset nyo, palaging nakatugma dun sa action nyo mga kapiksi. So, nagtayo ka ng tindahan, nagbukas ka ng tindahan, anong sasabihin mo? Ay, for sure, maraming customer. Ay, nako, dadagsain ako ng customer ngayon, marami akong benta, malaki yung mabibenta ko, di ba? Bubuhos ang order, bubuhos ang paninda, yung mga ganon mga kapiksi. Okay? Hindi pwedeng nakahiwalay yung mindset nyo sa action nyo. Dapat yung mindset palaging sumusuporta dun sa pag-action nyo mga kapiksi. Okay? So, sana naintindihan nyo guys, and sana naka-resonate ito sa inyo. Thank you so much sa lahat mga kapiksi for being with me ngayong 2024, and samahan nyo ulit ako sa 2025. Don't forget na kung hindi kayo naka-resonate dito guys, try nyo panoorin yung set 1 or set number 2, baka nandun yung energy nyo, and lahat ng pinapamind ko sa inyo guys, i-mind nyo na sa comment section. Okay? Thank you for liking, sharing, and subscribing. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.